Ay, sus, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. May kailangan ka ba, Ate Sally? Dumating kasi yung bayar ng mga kalakal mo. Ay, oo nga pala. Ngayon ang dating niya. Teka lang, ate, ha? Kanina pa nakaalis. Ha? Ay, paano yung mga kalakal? Ako na lang ang nakipag-usap. Kesa naman paalisin ko pa. Ang layo pala ng pinanggalingan ng tao. May usapan na pala kayo ng presyo eh. Ah, oo. Regular buyer ko naman kasi yun eh. Salamat, ate, ha. Nakalimutan kong ngayon darating si Mang Vic. Sandali lang. Baka naman mapabayaan mo na ang trabaho mo dahil sa babaeng yan. Diba siyang kachat mo ngayon? Daisy ang pangalan niya, ate. Ngayon lang kasi siya nagkaroon ng oras eh. Kailan mo ba dadalhin si Daisy dito sa atin? Gusto ko na kasi siyang makilala eh. Tiyempo pa kasi siya sa amo niya. Medyo stricta daw kasi yung amo niyang doktora. Ngayon lang kita nakitang masaya. Sigurado ka na ba dyan kay Daisy? Oo naman, ate. Kahit hindi pa kami nagkikita ng personal, alam ko mabait siyang tao. Sana nga. Gusto ko na kasing lumagay ka na rin sa tahimik. Malapit na matupad ang matagal mo nang hinihiling. Ilang taon ka na rin naman. Tama lang ang edad mo para mag-asawa. Ilang taon na nga pala si Daisy. Kaka-25 lang niya nung nakaraang buwan. Naku, bata pa pala siya Sana makilala ko na siya sa lalong madaling panahon. Ang taong traidor parang lason sa puso. Sinisira ang tiwala at pagmamahal. Ang tiwala ang pundasyon ng relasyon lalo na sa pamilya. Kapag nawala, mahirap nang ibalik. Mahirap magpatawad pero mas nakakasama ang galit. Matuto sa nangyari para hindi na maulit. Magandang araw, Miss Gwen. Ako si Sally, 60 years old at may sariling pamilya. Nakatira kami sa probinsya ng Dumaguete. Matagal na ako nakasubaybay sa inyong channel. Kung papalaring mapili ang aking sulat, mapapakinggan na rin ang kwento ko na hango sa totoong karanasan na nangyari may ilang taon nang nakakalipas. Sana gaya ng ibang kwento, magustuhan din ito ng mga kapwa ko tagapakinig. Hay, sa wakas! Makikilala na namin ang girlfriend mo. Hindi ko pa siya girlfriend dati. Hindi pa ba? Gusto niya kasi nasagutin ako sa personal at hindi sa chat lang. Sa bagay, mas okay gayon. Tsaka, baka magbago pa ang isip niya kung sasagutin ka ba niya o hindi. Ate naman, huwag mo naman patayin ang pag-asa ko. Biro lang, masyado ka namang seryoso dyan. Kinakabahan nga ako eh. Baka naman hindi ka makatulog niyan ha? Ano bang lulutuin mong putahe para sa kanya bukas? Wala nga ako maisip eh. Wag mo nang isipin yon. Ako nang bahala sa lulutuin bukas para sigurado din na masarap at magugustuhan niya. Talaga, ate? Oo, aasikasuhin ko lang ang mga bata sa pagpasok. Tsaka ako pupunta sa bahay mo. Salamat ah. Malaking tulong ang gagawin mo. Hindi mo na kailangan magpasalamat, no? Sino pa bang magtutulungan kundi tayo magkapatid? Siya nga pala, wala si Harold. Wag na nating asahan ang kapatid natin na yon. Abala yun sa buhay niya sa Maynila. Matagal na nung huling tumawag siya sa akin. Sa'yo ba? Naku, hindi rin tumatawag. Pero nakikita ko naman sa mga post niya sa Facebook Mukhang maayos naman ang lagay niya. Sana naman maisip niyang dumalaw sa atin. Hindi yung para siyang kabutin na susulpot lang kung kailan niya gusto. Hindi ka pa nasanay sa kanya. Hindi na nga ako magtataka kung sa pag-uwi niya dito, may asawa na siya. Posible nga yun. Lalo na sa Maynila, maraming magagandang babae. Ikaw ang mas matanda sa kanya, ha? Kaya dapat lang na ikaw ang maunang mag-asawa. Hindi naman karera ang pag-aasawa eh. Pero siyempre, gusto ko na rin bumuo ng sarili kong pamilya. Gusto ko kasi na meron na rin mag-aasikaso sa akin at dito sa bahay. Kung si Daisy ang mapapangasawa mo, ang swerte niya sa'yo. Aba, wala na siyang aalalahanin ha. Hindi na niya kailangan pumasok na kasambahay. Wala nga palang alam si Daisy sa akin. Ang alam lang niya, magbubukid ako. Huwag mong sabihin na wala kang tiwala sa kanya.
Hindi naman sa ganun. Hindi naman kasi siya nagtatanong eh. Kapag dumating siya dito bukas, tsaka mo sabihin. Sa murang edad may sarili ng taniman ng mga gulay si Lucas. May ilan din siyang alagang hayop. Naipundar niya yon sa sarili niyang pagsisikap. Ang bahay ng namayapa naming magulang ang tinitirhan niya sa kasalukuyan. Plano naman niya magpatayo ng sariling bahay oras na magkapamilya siya. Masasabi kong jackpot si Daisy sa kapatid ko kung silang dalawa magkakatuluyan. Kinabukasan, pagkaalis ng mga anak ko, nagpunta na ako sa bahay ng kapatid ko. Nadatnan ko pa si Aling Tess na naglilinis ng buong bahay. Inupahan daw siya ni Lucas para maglinis dahil may darating na bisita mamayang tanghali. Ako naman pagkatapos makipag-usap sa may edad ng babae, pumunta na sa kusina para magluto. Nasabi na rin naman ng kapatid ko kung anong lulutuin at kumpleto naman ng mga rekado. Saktong nakatapos na ako sa pagluluto nang dumating ang dalawa. Totoo nga ang sabi ni Lucas. Maganda ka nga talaga. Hindi naman po. Simple lang ang ganda ko kumpara sa iba. Mabuti nakarating ka dito sa amin. Matagal na kitang gusto makilala eh. Gusto ko rin pong pagbigyan si Lucas noon pa. Yun nga lang, ang hirap magpaalam sa amo ko. Akala yata niya hindi na ako babalik. Medyo mahigpit po kasi ang amo ko. Naku, may mga ganun talagang amo. Dati kasi pumasok din akong kasambahay nung nag-aaral ako para makaipon ng baon. Kaya naiintindihan kita na may mga amo talagang mahigpit. Sinabi niyo pa ate, mabuti nga po pinayagan ako ngayon. Wag mo sanang mamasamain ang sasabihin ko ha. Bakit ka nagtsatsaga na maging kasambahay eh? May itsura ka naman. Ang daming trabaho na pwede sa'yo eh. Isa po sa dahilan ng malaking pagkakautang ni natatay sa amo kong doktora. Pangalawa, ang hirap maghanap ng trabaho ngayon at madalas maliit pa ang sahod. Dito po sa amo ko, libre na lahat at may konti naman akong naiuuwing pera. Totoo yan. Kahit nga mga nakatapos sa pag-aaral, nahihirapang maghanap ng trabaho. Kaya yung iba nagpupunta na lang sa ibang bansa. Minsan nga po naiisip ko yan. Kaya lang, mahina ang loob ko. Hindi naman kasi lahat pinapalad sa ibang bansa. Swerte at lakas ng loob ang kailangan. Oo nga po, nakakaraos naman kami ng pamilya ko at kasama ko pa sila. Yun naman po ang mahalaga. Ilan ba kayong magkakapatid? 5 kami at ako ang panganay. Kami naman 3. Yung bunso namin nasa Maynila, nagtatrabaho. Matagal nang patay ang mga magulang namin. Nabanggit nga ni Lucas na ikaw na raw ang tumayong magulang nilang magkapatid. Oo. Ang hirap din kasi kapag biglang namatay ang mga magulang. Kahit pa sabihin na malalaki na kami noon, iba pa rin talaga kapag nandyan lang sila. Mukhang napapasarap ang kwentuhan niyo ah. Ang dami ko nang nalaman kay Daisy baka nagugutom ka na. Hindi pa naman po. Nagmerienda kasi kami ni Lucas kanina bago kami nagpunta dito. Ganun ba? O sige, maiwan ko muna kayo ha. Sa kusina lang ako. Ano masasabi mo sa ate ko? Mukha siyang mabait. Palagay na agad ang loob ko sa kanya. Sabi ko naman sa'yo medyo mausisa nga lang yon. Ang laki ng bahay mo, tapos ikaw lang ang mag-isang nakatira. Si Ate Sally kasi may sarili na silang bahay ng asawa niya. Si Harold naman, bihirang umuwi rito. Hindi ka ba nalulungkot na mag-isa ka lang dito? Nalulungkot din minsan. Ang ginagawa ko, pinapagod ko na lang ang sarili ko sa trabaho. Para pag-uwi ko, magpapahinga na lang ako. Hindi mo rin binanggit na malaki pala ang sakahan mo. Hindi naman ganun kalaki. Hindi nga ako kumukuha ng tauhan dahil wala akong pampasahod. Pasado 12:00 na ng mga oras na yun kaya tinawag ko na ang dalawa. Baka nahihiya lang kasi si Daisy na magsabi na nagugutom na siya. Sa hapagkainan na lang namin tinuloy ang kwentuhan. Nung hapon umuwi na rin ako ng bahay namin dahil pauwi na ang mga bata. Pinadalhan na lang ako ni Lucas ng mga tirang ulam.
Tamang-tama naman para hindi na ako magluto ng hapunan namin. Ilang araw pa ang lumipas bago kami nagkakwentuhan ni Lucas. Abala na kasi siya sa bukid niya. Mabuti nga dumaan siya sa bahay ng araw na yon. Lalo kang gumagwapo Dahil ba yan kay Daisy? Ikaw talaga, ate. Ako na naman ang nakita mo. Totoo naman kasi. Iba yung aura mo. Hindi rin nawawala ang ngiti mo sa labi. Hindi katulad nung hindi mo nakikilala si Daisy. Lagi kang seryoso. Parang laging nalulugi ang itsura mo. Masaya lang ako ngayon. Siyempre, dahil yan kay Daisy. Ano, sinagot ka na ba niya? Oo, sinagot niya na ako nung nagpunta siya rito. Maliban sa maganda, mukha naman siyang mabait. Mabait naman talaga siya. Katunayan nga niyan, puro kapakanan ng pamilya niya ang iniisip niya. Nabanggit nga pala niya na kaya hindi siya makakaalis sa amo na dahil sa malaking utang. Naoperahan kasi ang tatay niya noon at kailangan na malaking halaga. Ang amo niya ang gumasto sa lahat. Matagal na ba siya sa amo niya? 1 taon pa lang. Naisip ko nga na bayaran na lang ang utang niya sa amo niya. Kahit hindi niya sabihin, alam ko na nahihirapan na siya. Bago pa lang naman kayo ni Daisy. Parang hindi naman tama ang gusto mong mangyari. Mahirap maglabas ng pera sa panahon ngayon. Alam ko naman yun, ate. Pero kapag mahal mo ang isang tao, lahat gagawin mo para sa kanya. Alam ko naman yun. Opinion ko lang naman yun Ikaw pa rin naman ang masusunod sa bagay na yan. Gusto ko na nga siyang yayaing magpakasal Basta huwag kang magpadalos-dalos sa desisyon mo. Mahirap magsisi sa bandang huli. Kilalanin niyo muna ang isa't isa at siguraduhin ang nararamdaman ninyo. Matagal ko nang kilala si Daisy. Handa na rin ako lumagay sa tahimik. Siya kaya, handa na ba? Baka mamaya may obligasyon pa siya sa pamilya niya, lalo na siya pala ang panganay. Pwede ko naman siyang tulungan sa bagay na yun. Gusto ko na kasi siyang makasama habang buhay. Sobrang in love ka talaga sa kanya, no? Ayaw mo na kasing pakawalan. Sa bagay nga, ang ganda naman talaga ni Daisy. Ayoko na siyang pakawalan pa. Baka maagaw pa sa akin Bilang nakakatandang kapatid, suportado ko si Lucas sa mga desisyon niya. Lalo na kung yun ang magpapasaya sa kanya. Kung si Daisy ang kaligayahan niya, wala akong tutol kung yayayain na niya ito ng kasal. Mula nang maging sila, madalas nang nasa amin si Daisy. Minsan siya na nagluluto para sa kapatid ko. Minsan din naaabutan ko siyang naglilinis ng bahay. Kulang na nga lang magsama na sila. Siguro si Lucas, pinapapunta ka lang dito para maglinis ng bahay niya. Ayos lang ate. Wala naman akong ginagawa. Sanay din ako sa mga ganitong gawain. Matanong ko lang pala hindi ka na ba pumapasok sa amo mo? Hindi na ate, may 1 buwan na. Paano yung utang mo? Binayaran na po ni Lucas. Babayaran ko naman ang kapatid ninyo kapag nakahanap ako ng trabaho. Ayos lang na bayaran niya. May relasyon naman na kayo. Baka po kasi isipin ninyo na... Naku, wala akong iniisip na masama Pera naman yun ang kapatid ko At wala akong karapatan na questionin yun. Si Lucas din po kasi ang mapilit Nakikita niya kasi sigurong nahihirapan ka na dun sa amo mo. Mahirap nga pong pakisamahan, pero wala lang talaga akong magawa. Alam mo, si Lucas, siya ang mas naapektuhan nung mamatay ang mga magulang namin. Kaya lagi siyang malulungkutin. Pero nung dumating ka, bigla siyang naging masigla. Kaya nagpapasalamat ako dahil dumating ka sa buhay niya. Isa lang ang hiling ko. Mahalin at alagaan mo siya, Opo, mamahalin ko po si Lucas at aalagaan. Huwag ka nga palang magpapakapagod sa paglilinis dito. Hindi naman po nakakapagod ang maglinis. Paraan ko na rin ito para masuklian ang mga kabutihan niya sa akin. Nasaan nga pala si Lucas? Nasa likod bahay ate, kumukuha ng buko. Tumawag kasi si Harold, yung kapatid namin na nasa Maynila. Darating daw kasi sa 1 linggo. Ganun ba? Kanina pa naman po si Lucas, baka pabalik na rin yon. Hihintayin ko na lang siya. Wala rin naman akong gagawin sa bahay.
Ate, yung kapatid ninyo sa Maynila, anong trabaho niya doon? Engineer yun doon. Kung kami lang ni Lucas ang masusunod, mas gusto sana namin sama-sama kami dito. Kaya lang ayaw niya. Mas gusto niyang mapalayo sa amin. Hindi naman siguro ganun, te. Baka mas malaki lang ang sahod niya doon. Tsaka, ano bang gagawin ng isang engineer sa bukid? Sa bagay nga. Tsaka sabi naman niya, mas gusto pa rin niyang tumanda dito sa lugar namin. May pamilya na po ba siya? Wala pa. Parang wala pa sa isip ng bunso namin ng mag-asawa. Para din si Lucas yun. Mapili sa babae. Pihikan po pala ang kapatid niyong yon. Sana naman magtagal siya dito sa amin. Para makasama naman namin siya ng matagal. Minsan kasi, 1 linggo lang siyang nananatili rito. Akala mo'y laging sinisilihan ng puwet pabalik ng Maynila. Nandito na pala si Lucas. Oh, ate, napasyal ka. Tumawag kasi sa akin si Harold. Sabi niya sa 1 linggo, uuwi siya dito sa atin. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Ang saya ko nga dahil makakasama natin siya kahit ilang araw lang. Ipapakilala ko rin si Daisy sa kanya. Siguradong magugulat siya na may girlfriend na ako. Alam mo ba, Daisy, kapag magkasama ang dalawang yan, nagkagulo na. Palibasa nga, 2 lang silang lalaki. Kahit nung mga bata kami, hindi talaga sila nag-aaway, gaya ng ibang magkakapatid. Bihira na nga po sa magkakapatid ang hindi nag-aaway. Tama ka dyan. Sana hanggang pagtanda ganun pa rin sila. Tamang-tama rin pala ang pagdating niya. Sasabihin ko na rin ang plano namin ni Daisy. Huwag niyong sabihin balak na ninyong magpakasal. Napag-usapan na po namin pero wala pang petsa kung kailan. Nasa hustong gulang na rin naman kayo para magdesisyon. Tsaka, tanggap na rin naman ako sa pamilya niya. Ngayon pa lang binabati ko na kayo. Sigurado akong matutuwa si Harold kapag nalaman niya yan. 1.5 taon din naming hindi nakasama si Harold. Kaya excited na kami sa pag-uwi niya. Kahit kasi sabihin pang tumatawag siya sa amin, iba pa rin kapag kasama namin siya. Dumating ang araw ng pagdating ni Harold. Walang humpay na batian, kumustahan at kasama na rin ang asaran ng dalawa. Isama na rin ang asawa ko na malapit din sa kanila. Tuwing umuwi talaga ang bunso naming kapatid para talagang reunion. May sasabihin ka daw, sabi ni Ate Sally. May girlfriend na ako at plano na naming magpakasal. Hindi ka pwedeng mawala sa araw na yun, ha? Talaga? Sino naman ang malas na babaeng nagkagusto sa'yo? Ha? Baliw ka talaga. Swerte niya ka mo sa akin. Biro lang naman yun. Masaya ako para sa'yo. Kailan ko ba makikilala ang magiging hipag ko? Bukas pupunta siya dito. Paano nga pala kayo nagkakilala? Sa Facebook lang. Nagandahan kasi ako sa profile niya. Akala ko pa naman busy ka sa bukid. Yung pala, puro ka Facebook. Naniniwala ako na pinagtagpo talaga kaming dalawa. O ikaw, kailan mo dadali ng girlfriend mo rito? Wala akong girlfriend. Host, talaga? Wala bang nagkamali na magkagusto sa'yo sa Maynila? Hindi ko pa siguro natatagpuan ng para sa akin. Malay mo, dito pala ako makakilala ng para sa akin. Paano ka makakakilala ng taga rito? Ang pinakamatagal mong nandito sa bahay, 1 linggo lang. Bala kong magtagal. Namiss ko rin kasi ang buhay dito sa atin. Mabuti naman kung ganun. Gusto ka rin namin makasama ng matagal. Maiba nga pala ako. Kamusta ang buhay sa bukid? Hindi ka na talaga naghanap ng ibang trabaho, ha? Alam mo naman, nasa lupa tayo binuhay ng ama natin. At isa pa, mas gusto ko rito. Wala akong boss. Minsan, kayo naman ni Ate Sally ang dumalaw sa akin sa Maynila. Sasabihin ko kay ate. Baka kapag dumalaw kami sa'yo, mag-asawa na kami ni Daisy. Daisy pala ang pangalan ng girlfriend mo. Kapangalan pa ng isang bulaklak. Kasing ganda ba siya ng bulaklak ng Daisy? Mas higit na maganda. Excited na tuloy akong makilala siya. Kinabukasan pinagluto ko ng mga paborito niyang pagkain si Harold. Sa bahay ko na rin sila pinapakain para magkakasalo kaming lahat. Kasama ng 2 kong anak at asawa kong si Fidel. Nung dumating si Daisy, sa bahay na rin siya tumuloy.
Nang ipakilala nga siya ni Lucas sa kapatid namin, sandali pang natigilan si Harold sa ganda ng dalaga. Sadya naman talagang nakakabighani ang ganda nito. Pagkatapos ng batian, nagpatulong ako kay Harold sa paggagayat ng mga rekado. Mula sa pwesto namin, tanaw namin ang pag-uusap ng dalawa. Ang swerte naman ni Kuya Lucas. Hindi ako makapaniwala na kasambahay lang dati ang girlfriend niya nang magkakilala sila. Napansin ko ngang napatulala ka sa kanya kanina eh. Inaamin ko na nagandahan ako sa kanya. Swerte din naman siya kay Kuya eh. Matagal na ba sila? Ilang buwan pa lang mula nang sagutin ni Daisy ang kapatid natin. Ilang buwan pa lang pala sila. Tapos gusto na siyang pakasalan ni Kuya Lucas? Wala tayong magagawa, desisyon niya yun. Natatakot siguro siya na maagaw pa ng iba si Daisy. Kahit naman kasi mag-asawa na sila, may posibilidad pa rin na maagaw ito ng ibang lalaki. Depende rin yan sa babae. Tingin ko naman kay Daisy, hindi siya yung tipo na papatol pa sa ibang lalaki. Sa bagay nga. Ikaw ba? Kailan mo ipakikilala ang girlfriend mo sa amin? Sa ngayon wala akong girlfriend, kaya wala akong may pakilala. Sa dami ng magaganda sa Maynila, wala ka malang napili. Wala talaga eh. Tsaka focus muna ako sa trabaho ko. Para ka talagang si Lucas. Pareho kayong mapili pagdating sa babae. Siguro marami ka ng ipon, ano? Meron naman kahit papano. Magastos din kasing tumira sa Maynila eh. Hindi katulad dito sa atin. Nandyan lang ang mga gulay. Doon lahat binibili. Ayaw mo pa kasing bumalik dito sa atin eh. Sa totoo lang ate, balak ko na ring umuwi dito sa atin. Siguro after 3 years. 3 taon pa? Matagal pa yun? Mabilis lang naman ang panahon eh. Tsaka wala naman akong mapapasukan na trabaho dito sa atin. Alam mo naman na hindi sa bukid ang buhay ko. Naiintindihan ka naman namin ni Lucas kahit na nalulungkot kami dahil ikaw lang ang malayo sa amin. Basta, lagi ka lang mag-iingat doon at dalasan mo naman ang pagtawag sa amin. Habang nag-uusap kami ni Harold, hindi naman maalis ang mga mata nito kay Daisy. Muntik pa nga mahiwa ang daliri nito. Dahil hindi tumitingin sa ginagawang paghihiwa ng sibuyas. Naiiling na lang ako na ipinagpatuloy na ang pagluluto. Nang mga sumunod na araw, napansin ko na parang malalim ang iniisip ni Harold. Kapag tinatanong ko siya kung may problema, laging wala ang sagot niya. Pero malakas ang kutob ko na merong bumabagabag sa kanya. Si Daisy ba ang iniisip mo? Ate naman, bakit ko naman siya iisipin? Huwag mo nang ipagkaila. Kahit sa Maynila ka na nakatira, kilala pa rin kita. Yung naiwan kong trabaho sa Maynila ang iniisip ko. Akala mo yata, hindi ko napapansin ang mga malalagkit mong tingin kay Daisy kapag nandito siya. Huwag mo sanang kalilimutan, girlfriend siya ni Lucas. Kulang na lang sabihan mo ko na pinagpapantasyahan ko ang girlfriend ni Kuya. Hindi lang yun. Alam kong nahuhulog ng loob mo sa kanya. Marami namang babae dyan. Doon mo na lang ibaling ang atensyon mo. Wala talaga akong natatago sa'yo, no? Ayoko lang na sa kauna-unahang pagkakataon mag-aaway kayong dalawa dahil lang sa babae. Baka paghanga lang ang nararamdaman ko kay Daisy dahil maganda nga siya at mabait. Iwasan mo na lang siya kapag nandito siya. Baka naman magtaka si Kuya Lucas niyan. Kesa namang mahalata niya na may nararamdaman ka para sa girlfriend niya. Iniisip ko nga kung paano kung pareho kami ng nararamdaman ni Daisy. Lagi rin siyang nakatingin sa akin eh. Ay tumigil ka na nga sa mga sinasabi mo. Hindi ka na bata para malaman ang tama at mali. Wala naman akong balak agawin si Daisy kay Kuya eh. Kapag ganyan ka, mabuti pang bumalik ka na lang sa Maynila. Gusto ka naming makasama, pero ayokong makita kayong magkasira ni Lucas. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin na ikasisira namin ni Kuya. Lagi ko kayong babantayang dalawa para masigurong wala ngang mangyayari. Para ka namang walang tiwala sa akin eh. Alam ko kasi na mahirap kalabanin ng puso. Mabuti na yung lagi akong nagpapaalala sa'yo. Ginawa naman ni Harold ang sinabi ko.
na kapag nandun si Daisy sa bahay ng kapatid namin, umiwas muna siya. Madalas nasa bahay ko siya at nakikipaglaro sa mga pamangkin. Akala namin 1 buwan lang titigil si Harold sa amin pero nagtagal pa yon. Alam kong si Daisy ang dahilan kung bakit nandun pa rin ang kapatid ko sa amin. Minsan pinuntahan ko si Lucas. Napapansin ko kasi nitong nagdaang araw hindi na dumadalaw ang girlfriend niya. Hindi yata dumadalaw si Daisy. Busy kasi siya sa pag-a-apply ng trabaho eh. Ganun ba? Akala ko ba ikaw nang bahala sa kanya at sa pamilya niya? Nagbago isip niya. Nahihiya daw siya na ipaako sa akin ang responsibilidad niya sa pamilya niya. Tama rin naman siya. Meron pa pala ate. Huwag daw muna namin pag-usapan ng tungkol sa kasal. Hindi pa daw kasi siya handa. Kailan niya sinabi yan? Nung 1 linggo lang. Wala ka naman bang napapansin sa kanyang kakaiba? Gaya ng ano? Wala. Baka naisip niya na kapag nagpakasal na kayo, hindi na siya makakatulong sa pamilya niya. Mag-iiba na siyempre ang priority niya. Sabi ko naman sa kanya, hindi ko pababayaan ang pamilya niya. Naisip kong maaga pa nga para magpakasal kayo. Ilang buwan pa lang ang relasyon ninyo. Marami pang pwedeng magbago. Basta ako, hindi magbabago. Siya talaga ang gusto kong pakasalan. Siya ba? Sigurado na ba talaga sa'yo? Oo naman. Ang pumipigil nga lang sa kanya yung obligasyon niya sa pamilya niya. Siya nga pala. Hindi ko yata nakikita si Harold. Araw-araw siyang umaalis eh. Hindi ko alam kung saan nagpupunta. Akala ko pa naman tutulungan niya ako sa bukid gaya ng sabi niya. Pagod din kasi yun sa trabaho niya sa Maynila. Baka gusto lang mag-relax. Siguro nga. Kaya hinahayaan ko na lang. Tsaka parang sanay siya na hating gabi na umuwi. Ganun siguro ang gawain niya sa Maynila. Oo nga. Birthday nga pala ni Fidel sa Sabado. Pero may trabaho pa siya noon kaya sa linggo gaganapin ang handaan. Oo nga pala. Mabuti pinaalala mo. Okay lang ba kung papuntahin ko si Daisy? Oo naman Parte na rin siya ng pamilya natin kahit girlfriend mo pa lang siya. Tatawagan ko na siya para hindi niya makalimutan. Dumating ang araw ng birthday ng asawa ko. Mga kaibigan at mga kamag-anak lang naman ang mga bisita namin ng araw na yon. Nang makita ko si Lucas, nun ko lang napansin na wala si Daisy. Napansin ko rin na parang wala siya sa mood. Lagi lang kasi siyang nasa sulok at bote ng biran laging hawak. Kilala ko si Lucas. Kapag nasa ganong mood, hindi ko muna siya nilalapitan. Si Harold na lang ang kinausap ko. Alam mo ba kung bakit hindi dumating si Daisy? Ha? Hindi ko alam. Bakit hindi mo tanungin si kuya? Halatang wala sa mood ang kuya mo. Alam mo naman kapag ganyan siya. Kung hindi mo nga binanggit, hindi ko malalaman na wala pala dito si Daisy. Sabi kasi ni Lucas, naghahanap daw ng trabaho. Kaya siguro hindi nakapunta. Siguro nga. Hindi na nga siya nakakadalaw. Pati ngayong araw na may okasyon, hindi pa siya nakarating. Ate, girlfriend pa lang siya ni Kuya Lucas. Hindi pa siya kapamilya. Huwag kang umasa na kada may okasyon dito lagi siyang present. Gusto ko kasi siyang ipakilala sa mga kamag-anak natin May iba pa naman pagkakataon. Doon mo na lang ipakilala. Ikaw nga pala. Bakit hating gabi ka nang nakakauwi? Ganito talaga ang buhay binata. Naglilibang lang naman ako Kahit probinsya itong sa atin, may masasamang loob pa rin. Kaya ikaw, iwasan mong umuwi ng alanganing oras. Para naman akong bata niyan Nag-aalala lang naman ako sa'yo Oo na, hindi na ako uuwi ng alanganing oras. Madalas na lang ako dito sa bahay. Malapit na rin kasi akong umuwi sa Maynila Gusto kong ilaan na lang ang oras ko sa inyo. Ang bilis naman ng mga araw. Parang kailan lang nang dumating ka dito. Tapos ngayon malapit ka nang umalis ulit. Hayaan mo. Pipilitin ko na laging makauwi dito sa atin para makasama kayo. Aasahan ko yan. Lalapitan ko nga muna si Kuya Lucas. Aalamin ko kung bakit hindi nakarating si Daisy. Mabuti pa nga. Tingin ko may problema siya ngayon. Baka kailangan niya ng makakausap. Sinundan ko pa ng tingin si Harold habang palapit sa kapatid namin. Nang makita ko nag-uusap na sila, tsaka ko naman hinarap ang ibang mga bisita.
Lumapit naman ako sa mahabang mesa para siguruhing may mga lamang pang pagkain ng mga lalagyan. Nang biglang lumapit ang asawa ko at hinila ako sa isang tabi. Meron daw siyang importanteng sasabihin. Bakit parang hindi ka yata naniniwala sa dahilan ni Daisy kaya hindi siya nakarating ngayon? Noon ko pa kasi nararamdaman to na parang meron siyang tinatago. Mas maganda siguro kung mag-usap kayong dalawa. Paano kami mag-uusap kung umiiwas siyang pag-usapan ng problema? Baka kasi wala naman talagang problema. Yung pagtanggi pa lang na pumunta siya rito sa atin, alam ko na may problema na. Baka busy lang yung tao. Sabi mo nga, siya lang ang inaasahan ng pamilya niya. Sana huwag ka nang dumagdag pa sa mga iniisip niya. Kung problema sa pamilyang iniisip niya, sabi ko naman sa kanya na ako na ang bahala. May mga tao kasi na hindi sila komportable na may ibang tumutulong. Ngayon pa ba niya paiirali ng pride niya? Ang dami ko na naitulong sa kanya. Kung sa tingin mo nga, meron siyang itinatago, ano kaya yun? Ay, hindi ko alam. Pero napapansin ko, malamig ang pakikitungo niya sa akin kapag magkasama kami. Kapag nilalambing ko siya, lagi siya nagagalit. Baka pagod lang yung tao. Ewan ko. Kaya nga gusto ko siyang pumunta ngayon para maayos din namin kung meron mang kaming problema. Pero ang dami niyang dahilan. Mas maganda siguro kung palamigin mo muna ang sitwasyon. Hindi ko kasi kaya na matagal siyang hindi nakikita. Naisip ko lang kasi kung matagal kayong hindi nagkikita, mas mamimiss niyo ang isa't isa. Paano kung hindi ganun na mangyari? Dapat nga siguro kayong mag-usap na ng masinsinan. Baka kaya ganun ang inaasal niya dahil gusto niya niyang makipaghiwalay. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Hindi pa naman ako sigurado kung iyon talaga ang gusto niya. Mahal na mahal ko si Daisy. Siya lang ang gusto kong makasama habang buhay. Naiintindihan naman kita. Kaya lang, hindi mo siya pwedeng pigilan kung ayaw na niya sa'yo. Hindi ko kakayanin kung mawawala siya sa akin. Hindi pa man kami nagkikita, sobrang minahal ko na siya. Hindi naman kita masisisi dahil napakaganda naman talaga ni Daisy. Marami ka talagang makakaribal sa kanya. Ang mabuti pa, samahan mo na lang akong uminom. Sige, kung makakatulong ba yan sa nararamdaman mo ngayon? Kahit pagod sa pag-aasikaso sa okasyon, hindi ako dalawin ng antok. Laman ng isipan ko ang mga sinabi sa akin ng asawa ko. Hindi ako makapaniwalang totoo yun. Pero hindi pwedeng magkamali si Fidel sa nakita niya. Naguguluhan tuloy ako kung anong dapat kong gawin. Kinabukasan pagkaalis ng asawa at mga anak ko, nagpunta ako sa kabilang bahay. Alam kong nasa bukid na ng mga ganong oras si Lucas. Tamang-tama makakausap ko na ng sarilinan si Harold. Malayo pa lang nakita ko na siya sa balkonahin ng bahay at may kausap sa cellphone niya. Kailangan mo nang makipaghiwalay kay Kuya Lucas bago ang araw ng pag-alis natin. Sinusubukan kong sabihin sa kanya kaya lang nauunahan ako ng takot at awa na rin. Mas kawawa siya kung basta ka na lang aalis nang hindi nagpapaalam. Isa pa kasing pumipigil sa akin yung utang na loob ko sa kanya. Kung hindi dahil sa kuya mo, baka hindi pa ako nakakaalis sa amo ko. Hindi naman yun isusumbat ni Kuya Lucas sa'yo. Kilala ko siya. Hindi niya gawaing manumbat pagkatapos niyang tumulong. Naguguluhan ako. Luluwas na ako sa 1 linggo kasama ka man o hindi. Naghihintay na ang trabaho ko sa Maynila. Kaya lang naman ako natagalan dahil sa'yo. Bigyan mo pa ako ng panahon. Daisy, habang pinatatagal mo, mas lalo lang tayong nagkakasala. Tayo naman ang nagmamahalan eh. Iwan mo na si Kuya Lucas. Oo, sige. Bukas makikipagkita ako sa kanya para makipaghiwalay. Hindi mo pagsisisihan na akong pinili mo. Mamumuhay tayo sa Maynila ng masaya. Totoo nga ang sinabi ng asawa ko. May relasyon kayo ni Daisy. Ate, kanina ka pa ba dyan? Oo, at narinig kong lahat ng mga plano ninyo ni Daisy. Ate, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Ano pa ba ang ipaliliwanag mo, ha? Malinaw naman na plano nyo na magsama sa Maynila ng babaeng yun. Hindi naman namin sinasadya ni Daisy. Basta na lang nahulog ang loob namin sa isa't isa. Diba sinabihan na kitang layuan mo si Daisy? Bakit hindi ka nakinig sa akin? Pinilit ko naman ate na umiwas. Pero mahirap. Minahal ko siya na hindi sinasadya. Lintik na pagmamahal na yan.
Hindi mo man lang inisip si Lucas. Anong mararamdaman niya? Kaya nga magpapakalayo-layo na kami dito ni Daisy. Yan lang ba? Ang naiisip ninyong solusyon sa kataksilan ninyo, ha? Nagmamahalang kami ni Daisy. Sapat na yun para lumayo kami. Mahigit 1 buwan mo pa lang siyang nakikilala? Mahal mo na agad? Ha, kalokohan! Para ka namang mauubusan ng babae niyan eh. Pati kapatid mo, tatraydorin mo. Sa iba ka na lang sana nagkagusto. Patawarin mo ko, ate. Hindi na magbabago ang isip ko. Ilalayo ko na si Daisy. Hindi ko na kaya na mawala siya sa akin. Masyado ka talagang makasarili. Kayo ni Daisy! Wala rin siyang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Lucas sa kanya, ito pa bang igaganti niya? Nakikiusap ako sa iyo, ate. Ilihim mo na lang ito kay Kuya Lucas. Gusto ninyong pagtakpan ko kayo, ha? Wala kayong maaasahan sa akin. Ate! Sandali! Huwag ka munang umalis! Ate! Pareho kong mahal ang mga kapatid ko. Ayoko rin magpatayan sila ng dahil sa isang babae. Pero hindi ako maaaring manahimik na lang. Hiningi ko ang opinyon ng asawa ko at sang-ayon siyang ipaalam kay Lucas ang lahat. Pero kailangan ko daw maging handa sa pwedeng mangyari. Buong gabi kong pinag-isipan ng gagawin. Desidido na akong sabihin kay Lucas ang lahat. Pero pagpunta ko sa kanila, wala ang motor niya sa garahe kaya alam kong umalis siya. Lucas? Bakit hawak mo cellphone ko? Bakit tumatawag sa'yo si Harold? Ha? Ang kapatid ko ba ang dahilan kung bakit nanlalamig ka na sa akin? Ha? Mali ka nang iniisip, Lucas. Ibalik mo na cellphone ko. Hindi tama na pakialaman ng hindi mo pag-aari. Kaya ako lang naman pinakialaman dahil nakita kong tumatawag si Harold. Mabuti pa ibigay mo na lang yan sa akin. Baka nakakalimutan mo na akong bumili ng cellphone na ito. Ikaw nga ang bumili pero binigay mo na yan sa akin kaya akin ang cellphone na yan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, ito pa ba ang gaganti mo? Tatraydorin niyo pa ako ng mismong kapatid ko? Ano ba nakita mo sa kanya, ha? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka na magsinungaling. Baka gusto mong basahin ko ng malakas ang usapan niyo ni Harold para malaman din ang pamilya mo. Huwag, Lucas. Maawa ka. Kailan niyo pa ako niloloko? Ha? Kailan pa? Lucas, patawarin mo ako. Hindi ko naman ginusto na lokohin kay... Anong hindi ginusto? Kung hindi mo gusto na pagtaksilan ako, hindi mo magagawang patulan ng kapatid ko. Huwag mo akong daanin sa paiyak-iyak mo. Hindi ako papayag na maging masaya kayo habang ako nagdurusa. Mas lalo ka lang masasaktan kung hindi mo pa ako palalayain. Ano ba ang pinangako sa'yo ni Harold? Ha? Sinabi bang dadaling ka niya sa Maynila? Kaya rin naman kitang dalhin dun eh. Magsabi ka lang kung kailan mo gusto. Tama na, Lucas. Tapos na tayo. Huwag mo nang ipilit ang relasyon natin dahil wala na rin namang patutunguhan to. Sinira ng tarantadong yun ang relasyon natin. Hindi ako makakapayag na hindi siya magbayad. Lucas, anong gagawin mo? Sisiguruhin kong magbabayad ang Harold na yun sa pang-aagaw niya sa'yo mula sa akin. Papatayin ko siya. Huwag, Lucas! Maawa ka sa kapatid mo, Lucas! Kasalukuyan din kami nagtatalo ni Harold dahil pinipigilan niya ako na magtapat kay Lucas. Pero buo na ang pasya ko. Hindi ko kailanman kukonsintihin ng mali nilang ginagawa. Sa gitna ng pagtatalo namin, dumating si Lucas. Madilim ang anyo nito na parang papatay ng tao. Tinutuban ako na baka alam na nito ang ginawa ng dalawa. Napatili ako nang bigla na lang nitong sinuntok ang kapatid naming bunso. Traidor ka! Sana hindi ka na lang muwi dito. Inagaw mo ang girlfriend ko! Kuya, patawarin mo ako. Kami ni Daisy. Hindi naman namin sinasadya. Huwag mo akong matawag-tawag na kuya. Wala akong kapatid na ahas! Kahit ano pang ibato mo sa aking salita, hindi na mababago na kami ni Daisy ang nagmamahalan. Noon pa, lahat na lang ng meron ako gusto mo makuha. Mula sa laruan at damit.
Lagi na lang ako nagpapaubaya para walang gulo. Pati ba namang girlfriend ko gusto mo ring makuha? Sa ating dalawa, ako pa rin ang pipiliin ni Daisy. Kaya mabuti pa tanggapin mo na lang. Hayop ka! Mamamatay ka na! Sinugod muli ni Lucas ang kapatid namin. Sa pagkakataong yun, lumaban na rin si Harold. Pilit akong maawat pero sinasalya lang nila ako. Kulang na lang lumabas ang puso ko sa dibdib ko nang makita ko na hinugot ni Lucas ang itak na nasa dingding. Saka muli sila nagpambuno. Tumigil na kayo! Magkapatid kayo! Hindi tama na magpatayan kayo na dahil sa isang babae! Huwag kang makialam dito, ate! Huminaog ka, kuya. Pwede naman tayong mag-usap ng hindi nagpapatayan eh. Hindi! Ito lang ang solusyon na naiisip ko para hindi ka na maging hadlang sa amin ni Daisy! Papatay mo man ako. Hindi rin kayo magkakatuluyan ni Daisy dahil makukulong ka. Maraming paraan para hindi ako makulong! Lucas, nakikiusap ako. Ibigay mo na sa akin ang itak na yan. Hindi, ate! Kailangan ko maturuan ng leksyon ng traidor na ito! Napatili na lang ako nang sugurin na naman ni Lucas ang kapatid namin. Pero nang akmang sasaksakin na niya si Harold, naagaw ito at sa kanya tumama ang itak. Napatulalanan lang si Harold habang nakatingin sa kapatid namin na hawak ang brasong dumudugo. Hindi ko sinasadya. Tumawag ka ng tulong. Kailangan natin madala si Lucas sa ospital. Oo, ate. Hihingi na ako ng tulong. Kasan mong loob mo, Lucas? Dadalhin ka namin sa ospital. Magbabayad sila sa akin! Kumuha ko agad ng tela at ibinalot sa braso ni Lucas. Panay din ang iyak ko habang nagdadasal sa isip ko. Ilang sandali lang may mga dumating na kalalakihan. At binuhat si Lucas sa isang sasakyan na hindi ko na maalala kung sinong may-ari. Pagdating sa ospital, tahimik lang si Harold habang nakatungo. Ako naman palakad-lakad at panay ang usal ng dasal na sana maging maayos na si Lucas. Bigla ring dumating si Daisy. Hindi ko na napigilan ng sarili ko na sugurin siya ng sampal. Ang kapal naman ang mukha mo na magpakita pa dito. Saan ka ba kumukuha ng tapang, ha? Ate, tama na. Isa ka pa! Kayong dalawang may kasalanan kung bakit nandito ngayon si Lucas. Hindi naman po namin ginustong nangyari. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Ikaw ang dapat ang nag-aagaw buhay. Dahil sa kalandian mo, nagkulong mga buhay namin. Hindi ka pa na kontento kay Lucas. Gusto mo pa silang tuhugi magkapatid. Wala ka rin kahihiyan. Ate, walang kasalanan si Daisy. Huwag mo siya sisihin sa nangyari kay kuya. Mas kinakampihan mo pa talaga ang babaeng ito kaysa sa kapatid natin. Pues, lumayas kayo dito! Hindi ko kayo kailangan! Hindi kami aalis hanggat hindi ko nasisiguro na ligtas si Kuya Lucas. Oras malampasan ni Lucas ang operasyon. Ihanda ninyo ang mga sarili ninyo. Siguradong magbabayad kayo. Kahit kapatid ka pa, ipakukulong ka ng kuya mo. Aksidente lang ang nangyari. Nakita mo naman, di ba? Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Kahit na, alam mo kung paano magalit si Lucas. Ayoko makulong. Kailangan tumistigo ka sa akin, ate. Tingin mo ba, basta ko nalang matatalikuran ng kapatid natin? Paano ko? Kita mo na, ha Daisy? Kung anong ginawa mo? Pwedeng makulong si Harold ng dahil sa'yo. Bakit kasi dumating ka pa sa buhay namin eh? Ikaw ang nagdala ng kamalasan sa pamilya namin. Patawarin niyo po ako, ate. Wala nang magagawa ang paghingi mo ng tawad. Umalis ka na lang dito. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Kahit tinataboy ko na ang dalawa na umalis sa ospital, nagmamatigas sila na hindi umalis. Hinayaan ko na lang sila. Walang dapat sisihin kundi ako. Hindi nating kagustuhan ang nangyari. Nang dahil sa akin, posibleng mamatay si Lucas. At ikaw naman pwedeng makulong. Hihintayin lang natin ang sasabihin ng doktor. Pagkatapos aalis na tayo.
Gusto ko lang makasiguro na okay si Kuya Lucas. Tatakas tayo? Walang ibang paraan kundi ito lang. Paano kung mahanap tayo? Magtiwala ka lang. Hindi nila tayo mahahanap sa Maynila. Kapag umalis tayo, posibleng hindi ko na makita pa ang pamilya ko. Matatagalan bago mo sila makita uli. Pati tuloy sila nadamay ng dahil sa akin. Pwede mo naman silang tawagan. Ang importante, makaalis tayo dito. Lumipas ang nakakainip na sandali. Nang lumabas ang doktor sa operating room, agad akong tumayo at lumapit sa kanya. Para ako nabunutan ng tinik sa dibdib nang sabihin nitong ligtas na ang kapatid namin. Paglingon ko sa kinaroroonan ng dalawa, wala na sila. Ngayong alam na nilang wala na sa peligro ang buhay ni Lucas, magpapakalayo-layo na sila dito sa lugar namin. 2 linggo pang namalagi sa ospital si Lucas bago siya pinayagan ng doktor na umuwi. Mula ng araw na yon, malaki na ang pinagbago niya. Hindi rin naman siya nagsampa ng kaso pero nagbitaw siya ng salita na gaganti siya sa kapatid namin. Sa paanong paraan, hindi ko alam. Lasing ka na naman. Wala ka na bang gagawin kundi ang uminom ng alak? Bakit ba nandito ka na naman, ha? Kung hindi ako madalas na pupunta dito, malamang matagal lang naaaboy itong bahay mo. Kung hindi marumi, bukas ang kalan at sunog na yung nakasalang. Bakit kasi ayaw mong ipalinis tong bahay mo? Ayoko nga kasing may ibang taong pumupunta dito. Tapos, itsitsismis ako sa ibang tao. Hanggang kailan mo ba sisirain ang buhay mo nang dahil sa babaeng yon, ha? Hanggat hindi sila bumabalik dito sa atin. 3 taon na rin ang nakararaan. Palagay mo kaya babalik pa sila dito? Wala nga tayong balita kung nasaan sila ngayon. Nararamdaman ko na babalik sila. Hindi pa ako tapos maningil sa kanila. Ipasa Diyos mo na lang ang mga ginawa nila sa'yo. Kailan pa mabibigyan ng hustisya ang ginawa nila sa akin kung iaasa ko lang sa Diyos ang lahat? Baka nga napatawad na sila Pero ako, hanggat nabubuhay ako, hindi ko sila mapapatawad. Ikaw rin naman kasi nahihirapan. Napababayaan mo ng bukid at ang sarili mo. Ilang alagang hayop mo nang namatay dahil hindi mo naaasikaso. Hayaan mo sila mamatay lahat. Wala na akong pakialam. Hanggat puno ng galit yung dibdib mo, hindi ka makakalaya. Kailangan mong matutunang magpatawad. Kung alam mo lang na nahihirapan din akong makita kang miserable. Makakalaya lang ako kapag nakita na mismo ng 2 mga mata ko ang pagdurusa ng 2 yon, gaya ng paghihirap na naranasan ko. Akin na nga ang bote ng alak. May dala akong pagkain. Yun na lang ang kainin mo. Sabi ko na wala kang pakialam Baka gusto mo. Anong gagawin mo? Sasaktan mo ako? Ha? Sige, gawin mo. Mukhang hindi mo na ako ginagalang bilang ate mo Mabuti ba, malis ka na. Hindi kita kailangan. Pabayaan mo na lang ako sa gusto kong gawin. Kahit pa ulit-ulit mo kong itaboy, babalik at babalik ako dito. Hindi kita maaaring pabayaan na lang. Bahala ka. Ang tigas talaga ng ulo mo. Tanging ako na lang ang nakakalapit sa kapatid ko. Kahit ang mga anak ko na dati malapit sa tiyuhin nila nangingilag na rin dahil sa lagi itong nakasinghan. Nang dahil sa nangyari parang nag-iba na ito. Hindi lang ang bukid na napabayaan nito kundi maging sarili. Mahaba na kasi ang buhok nito at bihira na rin mag-ahit ng balbas. Malaki na rin ang ibinagsak ng katawan nito. Hanggang ng mga sandaling yun, sinisisi ko pa rin sina Harold at Daisy sa nangyari dito. Kung nasang mang lupalop sila sa Maynila, siguro masaya na sila. Habang nagdurusa pa rin si Lucas. Bakit bumangon ka na? Ayos na ba ang pakiramdam mo? Okay na ako. Lalo lang kasi ako nanghihina kapag lagi ako nakahiga Gusto ko rin makatulong kahit sa gawaing bahay lang. Kaya ko naman ang gawain dito Huwag mo nang pagurin ang sarili mo. Alam ko na pagod ka na rin sa trabaho. Ipapahinga ko lang to, mawawala na rin ang pagod ko. May dala akong pansit. Halika, kumain muna tayo. Daisy, sorry kung hindi ko natupad ang pangako kong magandang buhay dito sa Maynila
Hindi ko naman kasi alam na magkakasakit ako. 1 taon ko rin naman naranasan ng maginhawang buhay na kasama ka bago tayo maghirap. Sapat na yun sa akin. Nagsisisi ka na ba na ako ang pinili mo? Hindi, no? Alam ko na hirap ka na sa piling ko. Ayos lang kung iiwan mo na ako. Sa hirap at ginhawa, hindi kita iiwan. Tandaan mo yan. Laging sumasagi sa isipan ko na baka karma na itong nangyayari. Lahat ng pinaghirapan ko nawala sa isang iglap. Siguro hindi pa tayo napapatawad ni Lucas. Kahit anong dasal ko kasi at paghingi ng tawad, parang hindi ako pinakikinggan ng Panginoon. Hirap na rin ako sa sakit ko. Naubos na lang ang pera natin. Pero hindi pa rin malaman ng doktor ang sakit ko. Huwag kang mawala ng pag-asa. Malalaman din natin kung ano yung sakit mo at mabibigyan ka rin ng tamang gamot. Sana nga bumalik na ako sa dati. Gusto ko kasing makabawi sa iyo. Sa lahat ng paghihirap mo. Huwag mo munang isipin kung paano ka makakabawi sa akin. Sarili mo munang isipin mo kung paano ka gagaling. Kumusta na kaya sila? Wala na akong balita. Nahihiya naman kasi akong magtanong kina tatay. Nahihiya pa rin kasi ako sa nangyari noon. Hanggang sa lugar kasi namin, umabot ang balita na tinuhog ko kayong magkapatid. 3 taon na rin ang nakalipas. Pero sariwa pa sa alaala ko ang nangyari. Ang ipinagpapasalamat ko, hindi namatay si Kuya Lucas. Hindi pa niya siguro oras noon. Meron pa siyang misyon na dapat gawin. Gusto ko sanang tawagan si Ate Sally. Nauunahan lang ako ng hiya. Naniniwala ako na iniisip ka rin ng kapatid mo. Halika na, kumain na tayo para makainom ka na rin ng gamot mo. Kahit nagalit ako sa ginawa ng dalawa kay Lucas, hangad ko pa rin na nasa mabuti silang kalagayan. Hindi naman kasi ikagagaan ng kalooban ko kung malalaman kong naghihirap sila. Walang araw na hindi ko inihintay na muli nila akong tawagan. Pero kahit sa Facebook, hindi ko sila makita. Mukhang kinalimutan na ako ni Harold. Lagi naman sinasabi sa akin ng asawa ko na huwag ako mawawalan ng pag-asa. Nababalik muli ang bunso naming kapatid. Gising ka na pala. Gusto mo na bang kumain? Mamaya na. Hindi pa naman ako nagugutom eh. Narinig ko na may kausap ka sa cellphone. O baka nananaginip lang ako. May kausap nga ako kanina, si Itay. Tumawag kasi ang kapatid ko. Gusto nga daw akong makausap ng tatay namin. Anong napag-usapan ninyo? Nangungumusta siya sa atin. Tapos nabanggit nga niya na napanaginipan niya ako. Bigla daw siyang nag-alala na baka merong masamang nangyari sa atin. Baka namimiss ka lang ng tatay mo. Kaya ka napanaginipan. Yun nga ang sabi ko. Nabanggit din niya na nitong mga nagdaang araw, lagi niyang nakikita si Lucas. Nagmamatsyag daw sa bahay namin. Baka umaasa pa rin siyang uuwi ka sa inyo. 3 taon na ang nakakalipas. Bakit ngayon lang siya nagmamatsyag sa bahay namin? Iyan ang hindi ko masasagot. Sabi pa ni Itay, ang laki na daw ng pinagbago ng itsura ng kuya mo. Mahaba na daw ang buhok nito at halatang napabayaan na ang sarili. Isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi pa siya nakakalimot at baka nga nasa isip pa rin niya na gumanti sa atin. Nabanggit ko nga rin kay Itay ang kalagayan mo. Tinanong niya kung anong sakit mo, nararamdaman at kung paano nagsimula. Sinabi niya na baka daw hindi doktor ang kailangan mo. Ano kaya ang ibig sabihin ng tatay mo? Baka daw kasi may kumukulam sa'yo. Yun daw kasi ang mga senyales na kinukulam ang isang tao. Ano? Kulam? Bigla kong naisip si Lucas. Baka siyang nagpakulam sa'yo. Hindi yun magagawa ng kapatid ko sa akin. Matindi ang galit niya sa atin. Alalahanin mo na gusto kanyang patayin dati. Kung totoo man na siya nga ang nagpakulam sa akin, ako rin ang nagtulak sa kanya para gawin yun. Anong gagawin natin ngayon? Para gumaling ako, kailangan ko ng tawad mula kay Kuya Lucas. Paano kung hindi kanya patawarin? Tatanggapin ko na lang ang nakatadhana sa akin. Dahil sa ginawa nating pagtataksil, napakalaki na ng naging kapalit. Nitong mga huling araw, hindi na umiinom si Lucas. Yun nga lang madalas ko siyang makita na tulala sa isang tabi o di kaya sa ilalim ng puno ng mangga. Kapag ganun, hindi ko na lang siya inaabala. Hindi na rin kasi nawala ang pagiging bugnutin niya.
Pagkatapos kong maglinis sa bahay ni Lucas at tanggalin lahat ng basyo ng bote ng alak, umuwi na rin ako sa amin. Sakto namang may tumatawag. Hindi pamilyar sa akin ang numero pero sinagot ko na rin. Ate Sally, Harold, ikaw nga ba yan, bunso? ako nga. Ay, salamat naman tumawag ka. Matagal ko nang hinihintay na tawagan mo ako. Sorry ate kung ngayon lang ako tumawag. Nahihiya kasi ako eh. Kumusta ka na? Magkasama ba kayo ni Daisy sa Maynila? Oo. Magkasama kami ni Daisy. Oy, bakit ganyan ang boses mo? Parang hirap kang magsalita. Tsaka, bakit kinakapos ka ng paghinga? Mahigit 2 taon na akong may sakit ate. Naubos na lahat ng ipon ko. At hindi na rin ako makapagtrabaho. Paano ang pang-araw-araw ninyo? Si Daisy ang nagtatrabaho sa amin. Ano ba ang sakit mo? Gaano ba kalala? Ilang doktor na ang tumingin sa akin. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila matukoy ang sakit ko. Ano bang klaseng mga doktor yun? Nag-aral pa sila ng medisina kung hindi naman nila matukoy ang lahat ng klase ng sakit. Ate, may palagay ako na kaya hindi nila matukoy dahil merong nagbigay sa akin ng sakit ko. Anong ibig mong sabihin? Merong kumukulam sa akin. Diyos ko! Bakit sa dinami-dami pa ng sakit na pwedeng dumapo sa'yo, bakit kulam pa? Ate, iisang tao lang ang iniisip kong pwedeng gumawa nito sa akin. Iniisip mo bang si Lucas ang nagpakulam sa'yo? Oo. Siya lang ang may matinding galit sa akin. Mula kasi nung makalabas siya ng ospital noon, malaki ng pinagbago niya. Puro alak na lang ang inatupag niya. Napabayaan na nga niya ang bukid. Alam ko na walang dapat sisihin kundi kami ni Daisy sa nangyari sa kanya. Pero gusto ko pang mabuhay, ate. Hirap na ako sa kalagayan ko. Kakausapin ko si Lucas. Aalamin ko kung siya nga ang nagpapakulam sa'yo. Salamat, ate. Ayoko sanang madamay ka pa sa problema namin. Pero wala na ako talagang ibang malalapitan. Tama lang ang ginawa mo. Sana umuwi na kayo dito ni Daisy. Maghahanap tayo ng magaling na albularyo. Kakausapin ko si Daisy sa bagay na yan. Matagal nang tapos ang pag-uusap namin ni Harold pero iniisip ko pa rin ang mga sinabi niya. Hindi ako makapaniwala magagawa yun ni Lucas sa kanya. Kailangan ko siyang makausap para maliwanagan na rin kung siya nga ang nagpakulam sa kapatid namin. Pinuntahan ko siya sa kanila pero wala pa rin siya. Mula pa kanina hindi pa siya bumabalik. Hinintay ko na lang siya na makauwi kahit inabot na ako ng dilim. Nandito ka pa rin? May gusto akong itanong sa'yo. Ano na naman ang itatanong mo? Ikaw ba ang nagpakulam kay Harold? Ay, hindi ko alam ang sinasabi mo. Tumawag siya kanina. Matagal na siyang naghihirap dahil sa karamdaman na dumapo sa kanya. Karma ang tawag dun. Akala siguro nila sa paglayo nila magiging masaya sila. Yon ang malaki nilang pagkakamali. Karma na ikaw mismo ang may gawa. Nakalimutan mo na ba ang ginawa nila sa akin, ha? Muntik nang maputol ang braso ko. Mga taksil sila. Kung ano mang nararanasan nila ngayon, bunga yon ang kasalanan nila sa akin. Hindi naman sinasadya ni Harold na masaktan ka niya. Hindi ka niya iniwan nun hanggang hindi bumubuting lagay mo. Hindi rin ba niya sinasadya na agawin sa akin si Daisy, ha? Kung hindi magagamot si Harold, maaari niyang ikamatay ang sakit niya. Ay, wala akong pakialam. Talaga bang matigas na ang puso mo para patawarin sila? Sila ang dahilan kung bakit miserable ang buhay ko ngayon. Hindi ako papayag na masaya sila habang ako patuloy na nagdudusa. Pauuwiin ko sila dito para magamot. Sila pa rin talaga ang kinakampihan mo. Wala akong kinakampihan sa inyo. Hanggang ngayon galit pa rin ako kay Daisy dahil siyang dahilan kung bakit sa kauna-unahang pagkakataon nag-away kayong magkapatid. Kailangan ng tulong ni Harold. At bilang kapatid, hindi ko siya pwedeng talikuran dahil ang hindi ko pagtalikod sa'yo doon. Bahala ka kung gusto mo siyang tulungan. Basta, huwag mo siyang dadalin dito. Kahit hindi mo direktang inamin,
Alam ko may kinalaman ka sa nangyari sa kanya. Umiwas lang ng tingin sa akin si Lucas. Umuwi na rin ako sa amin. Pagdating, kinausap ko si Fidel para humingi ng tulong. Magtatanong daw sa mga magulang niya kung may kakilala na albularyo. Iniisip ko rin kung saan pwedeng tumira si Harold kapag umuwi na siya rito sa amin. Hindi kasi sila pwedeng magkita ni Lucas. Hindi ko hahayaan na nasa ganung kalagayan na nga siya, malayo pa rin sa akin. Tungkulin ko bilang ate nila na tulungan at protektahan sila sa abot ng makakaya ko. Bakit hindi ka pa natutulog? Hindi na naman kasi ako dalawin ng antok eh. May masakit ba sa'yo? Wala naman. Iniisip ko lang ang mga kapatid ko at yung masasayang alaala namin nung mga bata pa kami. Ilang araw na lang uuwi na tayo sa atin. Makikita mo na rin sila. Sana kapag nakita ako ni Kuya Lucas na nasa ganitong kalagayan, maging masaya na siya. Kahit papano, nakaganti na siya sa atin. Paano kung kamatayan mong gusto niya? Kung hindi ako gagaling, siguro hanggang doon na lang ako. Patawarin mo ko. Hindi mangyayari to kung hindi ikaw ang pinili ko. Huwag mo na sisihin ang sarili mo. Matagal ka na ring nagdurusa sa kasalanan na hindi naman natin ginusto pareho. Susubukan kong kausapin si Lucas pag uwi natin. Ako na lang ang parusahan niya. Total ako naman ang may kasalanan ng lahat ng ito eh. Baka kung ano ang gawin niya sa'yo. Hindi ako natatakot sa kanya. Sana nun pa natin siya hinarap. May pagkakataon na tayong harapin siya. Ang gusto ko sana, tayo ang magpakumbaba sa kanya. Nakakagalit lang kasi nakapatid ka niya. Pero nagawa ka niyang ipakulam. Siguro kung nasa posisyon din niya ako, ganun din ang gagawin ko. Alam ko na hindi mo magagawang manakit lalo na sa kapatid mo. Alam ko na mas mabuti kang tao. Kaya siguro ikaw ang minahal ko kaysa sa kanya. Salamat ka pala. Hindi mo ko iniwan kahit hirap ka na. Sabi ko naman sa'yo hindi kita iiwan eh. Hindi na yata ako makakatulog nito eh. Magkwentuhan na lang tayo. Mapupuyat ka na naman dahil sa akin. Ayos lang. Wala naman akong trabaho bukas eh. Baka sa mga susunod na araw, dumating si Ate Sally dito. Sinabi mo pala kung saan tayo nakatira. Gusto kasi ni Ate Sally na siya mismo ang mag-uwi sa akin. Ibig sabihin, sa bahay ka niya tutuloy? Kung nasaan ako, gusto ko nandun ka rin. Baka lalong magkagulo. Hindi yun nahahayaan ni Ate Sally. Bahala na. Ayoko na munang mag-isip ngayon. Alam ko hanggang ngayon galit pa rin sa akin ang ate mo. Mangako ka na kapag nakauwi na tayo, hindi ka aalis sa tabi ko. At kung sakaling gumaling na ako, ituloy na natin ang planong pagpapakasal. Kahit nasa ganyan kang kalagayan, payag ako na magpakasal na tayo. Hindi mo ba ako ikakahiya? Hindi kahit kailan. Hindi naman itsura mo lang ang minahal ko sa'yo. Mula na nagkaroon kami ng komunikasyon ni Harold, madalas ko na siyang tinatawagan. Hanggang nagpa siya ako na puntahan siya sa tinitirhan nila. Pagdating nga sa lugar, nagulat pa ako na dun sila nakatira. Hindi ako makapaniwalang titira sa ganung lugar si Harold. Magkakadikit ang mga pinagtagpi-tagping bahay. Nagkalat sa daan ng mga nagiinuman, nagsusugal at mga batang parang napabayaan na ng mga magulang. Pero nabanggit nga niya na naubos na ang ipon niya sa pagpapagamot at si Daisy na lang ang nagtatrabaho sa kanila. Wala lang siguro silang pagpilian kundi ang lugar na yon. Nang magkaharap kami ni Harold, halos hindi ko siya makilala. Payat ko, lubot ang balat at tumanda siyang tingnan. Salamat ate, nakarating ka. Hindi ka ba nahirapan tuntunin itong lugar namin? Hindi naman. Iuuwi na kita sa atin. Hindi ako papayag na magtagal ka pa sa lugar na ito. Hindi ako aalis kung hindi natin kasama si Daisy. Oo naman. Isasama natin siya pa uwi. Baka nagugutom ka. Huwag mo akong intindihin. Hindi rin naman ako makakakain kung sakali.
Hindi naman tayo mayaman sa probinsya natin, pero kahit kailan, hindi ko lubos maisip na titira ako sa lugar na ito. Pakiramdam ko nga kanina, kapag pumasok ako, baka hindi na ako makalabas ng buhay. Wala kasi kaming pagpipilian ni Daisy. Hindi sapat ang pera namin para makaupa ng disenteng bahay. Sana umuwi ka na lang sa atin. Bakit kailangan mong magtiis sa lugar na to? Hindi ko rin alam kung paano kayo haharapin ni Kuya Lucas. Huwag mo na siyang alalahanin. Kaya naman kitang protektahan laban sa kanya. Ayoko namang pati kayo ng pamilya mo madamay. Hindi rin kita pwedeng pabayaang nagdurusa dito. May nahanap na rin naman namang gagamot si Fidel, kaya kailangan mo na umuwi sa atin. Salamat ate ha. Naramdaman ko ulit ang pag-asa na gagaling ako. Kung noon ka pa sana tumawag sa akin, baka magaling ka na ngayon. Wala na rin kasi kaming ideya na kinukulam na pala ako. Kailan lang din namin nalaman. Mukhang pagod na pagod ka. Magpahinga ka na muna. Sa araw talaga ako inaantok. Sa gabi kasi hindi ako makatulog. Matulog ka na muna. Kakausapin ko lang si Daisy. Siya nga pala, kasal na ba kayo? Plano na sana namin noon. Kaya lang, bigla nga akong nagkasakit. Kaya hindi natuloy. Ganun ba? Ay maiwan na muna kita ha. Inayos ko pa ang kumot niya at saka hinaplos ang noo gaya ng ginagawa ko sa kanya dati. Pinuntahan ko si Daisy na nasa maliit na kusina nila. Malaki na rin ang pinagbago niya. Nawala na ang dating ganda. Pumayat din at naging magaspang ang kutis. Kita sa mukha niya ang pagod. Pinagpahinga ko na muna si Harold. Mukha siyang pagod na pagod. Ganun nga po siya mula nang magkasakit. Kahit walang ginagawa, laging hinihingal. Ayusin niyo na ang gamit ninyo. Uuwi na tayo sa atin. Salamat ate at kasama ako. Sigurado naman na hindi papayag si Harold na maiwan ka dito. Ate, alam ko na galit pa rin kayo sa akin. Sana balang araw, mapatawad niyo ako. Madaling magpatawad pero mahirap makalimot. Lalo na, 2 taong mahalaga sa akin ang nasira ang buhay dahil sa'yo. Alam ko po na hindi na mabubura ang ginawa ko. Pero handa po akong harapin ang galit ni Lucas. Malaki na ang pinagbago ni Lucas. Hindi ko maipapayong lumapit ka sa kanya. Gusto ko lang na humingi ng tawad sa kanya. Maramdaman niya na nagsisisi ako sa ginawa kong pananakit sa kalooban niya. Saka na lang natin yan pag-usapan. Mas kailangan ni Harold ng tulong. Siya munang unahin natin. Opo ate, aayusin ko lang ang mga gamit namin. Nang makauwi kami ng probinsya, sa bahay ko pinatuloy ang 2. Sabi kasi ng asawa ko, maigi pa rin yung kasama namin si Harold kesa umupa kami na matitirhan nito. Natatakot rin kasi siya na baka mapuntahan ni Lucas. Hindi lang maamin ng asawa ko kahit siya nakakaramdam na rin ng takot sa kapatid ko dahil sa kakaibang kinikilos. Narinig mo naman ang sinabi ng asawa ko. Kahit nasa malapit lang ang bahay ni Lucas, mas mapoprotektahan namin kayo sa kanya kung dito lang kayo sa bahay nakatira. Gusto ko pong harapin si Lucas para matapos na to. Huwag kang magtapang-tapangan dyan. Gaya na sinabi ko, malaki na ang ipinagbago ni Lucas. Kahit ang mga taga rito, nagkaroon na ng takot sa kanya. Oras na malaman niyang nandito na kami, sigurado na manggugulo siya. Kung dumating man siya, huwag kang lalabas. Doon lang kayo sa kwarto ni Harold. Opo ate, hindi kami lalabas ano man ang mangyari. Parating na rin naman ang manggagamot. Sinundo na siya ni Fidel. Balikan mo na si Harold sa kwarto ninyo. Doon na lang kayo maghintay. Sige po ate. Nung alam mo lang ang nararamdaman ko. Pilit ko lang tinatago kay Daisy pero pagdating pa lang namin, kinakabahan na ako. Alam ko anumang sandali pwedeng dumating si Lucas. Panay na lang ang dasal ko na sana wag mangyari ang kinatatakutan ko. Makaraan ng 1 oras, dumating na rin ang albularya na malayong kamag-anak ni na Fidel. Kasalukuyang kaming nasa sala noon nang biglang dumating si Lucas. Nasa labas siya ng bahay at sumisigaw. Nagkatinginan pa kami mag-asawa bago ko lumabas para harapin ito.
Alam ko na dumating na ang traidor nating kapatid. Ilabas mo siya, ate! Kasalukuyan siyang ginagamot. Mabuti pa umalis ka na at huwag namang gulo. Sa tingin mo kaya, kaya pa siyang iligtas ng kinuha niyang albularya? Inutos ko sa mangkukulam na nilapitan ko na tapusin na ang buhay niya. Nagawa mo yon. Kapatid pa rin natin si Harold. Matagal ko na siyang kinalimutan bilang kapatid. Talaga bang tuluyan ka nang nagpalamon sa galit mo? Ha? Wala na bang natitirang kaunting takot dyan sa puso mo? Tama lang na magdusa sila dahil sa ginawa nila. Sila ang dahilan kung bakit ako naging masama. Lucas, Ikaw, ang lakas na loob mo na magpakita pa rito. Bakit ka lumabas? Diba sabi ko sa'yo, samahan mo lang si Harold? malubha na ang kalagayan niya. May mga insekto nang lumalabas sa kanya. Alam ko, hindi na magtatagal ang buhay niya. Ano? Ang kapatid ko? Nagmamakaawa ko sa iyo, Lucas. Ako na lang ang parusahan mo. Ako na lang ang pahirapan mo. Huwag na ang kapatid mo. Ganun mo ba talaga siya kamahal para isakripisyo ang sarili mo? Oo, handa akong ibigay ang buhay ko para sa kanya. Ako na lang ang saktan mo. Ako naman ang may kasalanan ng lahat. Hindi ko napigilan ang sarili ko na mahulog ang loob sa kanya. Pareho ko kayong gustong pagbayarin sa mga ginawa niyo. Kung mamamatay siya, habang buhay ka rin magdurusa. Maawa ka naman sa kapatid mo. Lahat gagawin ko basta tigilan mo ng pagpapahirap mo kay Harold. Sabihin mo lang kung ano. Wala na akong gustong gawin mo kundi ang umiyak ka habang unti-unti siyang nalalagutan ng hininga. Lucas! Bumalik ka! Lucas! Hayaan mo na siya. Matagal na siya nawala ng puso. Nabubuhay na lang siya para makapaghigante sa inyo ni Harold. Paano si Harold? Hahayaan na lang ba natin siya? Magtiwala na lang tayo kay Natasha na magagawa niyang labanan ng kumukulam kay Harold. Kung kaya ko lang sanang ibalik ang nakaraan, gagawin ko para hindi na umabot sa ganitong sitwasyon. Wala na tayo magagawa pa. Balikan mo na si Harold. Mas kailangan ka niya ngayon. Naiwan naman ako sa labas ng bahay. Sumagap muna ako ng sariwang hangin. Wala akong lakas ng loob na pumasok sa bahay at makita sa ganung sitwasyon si Harold. Hindi ko matanggap na wala na akong magagawa para iligtas ang bunso kong kapatid. Nagpa siya akong sundan si Lucas sa bahay niya. Pagdating doon, naabutan ko siyang umiinom ng alak. Anong ginagawa mo rito? Di ba kakampi ka nila? Gusto ko lang alalahanin ng mga bata pa tayo. Wala nang silbi para alalahanin pa yan. Matagal ko nang ibinaon sa limot ang nakaraan. Natatandaan ko pa. Ikaw ang tagapagtanggol ni Harold laban sa mga nangaaway sa kanya. Nangako ka na habang kasama ka namin. Hindi mo hahayaang may manakit sa kanya. Bakit ngayon? Ikaw pa ang nananakit sa kanya at gusto mo pa siyang mamatay? Siya ang unang nanakit sa akin. Lahat ginawa ko para sa kanya tapos ito ang susukli niya. Pinagsisisihan na nila ang mga ginawa nila sa'yo. Hindi pa ba sapat ang nawala kay Harold? Ilang taon na rin siyang nagdusa dahil sa karamdaman niya. Wala na siyang tanging hiling kundi ang makuha ang kapatawaran mo. Ate, Sige lang, umiyak ka lang. Ilabas mo lahat ng sakit na naipon sa dibdib mo. Nandito lang ako. wala ba talaga akong kwentang, kuya? Hindi kaya magparaya sa kapatid. Tao ka lang. Nagiging alipin ng galit. Yon ang nagpabulag sa'yo. Bakit ko nagawa yun sa kapatid ko? Bakit? Hindi pa naman huli ang lahat. Hindi ako nawawala ng pag-asang gagaling pa si Harold. Alis muna ako, ate. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko mangkukulam na hiningan ko ng tulong. Gagawin mo talaga? Itutuwid ko ng pagkakamaling nagawa ko.
Sana hindi pa huli ang lahat. Sasamahan na kita. Hindi na. Gusto kong gawin itong mag-isa. Puntahan mo na lang si Harold. Mas kailangan ka niya. Salamat, Lucas. At mas nanaig sa yung pagmamahal mo sa kapatid natin. Hihintayin namin ang pagbabalik mo. Tinanaw ko pa ang papalayo kong kapatid. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niyang mangkukulam. Pero sana magawan pa niya ng paraan na mabawi ang sumpa kay Harold. Pag-uwi ko, umiiyak sa sala si Daisy. Hindi raw niya kayang makitang nahihirapan si Harold. Hindi pa rin sumusuko ang albularya. Hanggang ngayon nilalabanan pa rin niya ang mangkukulam na nagbigay ng sumpa sa kapatid ko. Kahit buhay pa raw niya ang maging kapalit, hindi siya susuko. Pinatawad na kayo ni Lucas. Kahit napatawad na niya kami, huli na. Hanggat humihinga si Harold, huwag kang mawawala ng pag-asa. Tanggapin na lang natin, ate. Mawawala na sa atin si Harold. Ang bilis mo namang sumuko. Akala ko ba mahal mong kapatid ko? Mahal ko siya pero mas masakit kung patuloy akong maasa. Ilang taon na ba siyang nagdurusa? Hindi ako susuko gaya mo. Patawad, ate. Pinanghihinaan na ako ng loob. Hindi kita pipigilan kung gusto mo na ring umalis. Hindi ako aalis dito. Dito lang ako. Nangako ko kay Harold na dito lang ako sa tabi niya. Ano mang mangyari. Pinalaki kami ng mga magulang namin na may respeto at takot sa Diyos. Hindi ko akalain na may isa sa amin ang maliligaw ng paniniwala ng dahil lang sa pag-ibig. Minahal ko rin naman si Lucas. Pero hindi siguro ganun kalalim kaya nagawa ko siyang ipagpalit ng ganun kabilis. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang sinisisi ko sa nangyari. Hanggang ngayon, ang dami pa rin tanong sa akin kung bakit hinayaan na mangyari ito ng Panginoon. Pero sa huli, naisip ko na isa lamang itong pagsubok sa aming katatagan bilang magkakapatid. Kung hanggang saan ang pagmamahalan namin. Tama lang siguro na isipin natin na pagsubok lang ito sa atin. Buong buhay ko, ngayon ko lang naranasan ang ganito kalaking problema. Hintayin na lang nating lumabas si Natasha. Ilang oras na kaming tahimik na naghihintay. Walang imikan hanggang inabot na ng umaga. Nang lumabas ang albularya, nakangiti ito sa amin. Nabuhayan kami ng pag-asa na nagtagumpay siya na pagalingin si Harold. Pumasok na sa loob si Daisy. At naiwan naman ako sa gitna ng sala habang kausap ang matandang albularya. Nalampasan kong matinding pagsubok sa akin. Salamat kay Natasha. Napagaling ka niya. Hindi lang si Natasha ang nagpagaling sa akin. Alam ko, napatawad na ako ni Kuya Lucas. Iyon daw ang dahilan kung bakit nanghina ang kapangyarihan ng mangkukulam. Yun nga ang sinabi ni Ate Sally. Pinatawad na tayo ni Lucas. Gusto kong makita si Kuya. Magkasama natin siyang pupuntahan. Bumalik ka na sa dati. Gwapo ka na ulit. Oo, ate. Salamat. Hindi niyo ako sinukuan. Hindi talaga. Kaya nga inuwi kita dito. Si Kuya Lucas kaya? Hinihintay ko nga rin siya umuwi. Pinuntahan niya kagabi ang mangkukulam para ipatigil ang ginagawa sa inyo. Mas nanaig pa rin sa kanya ang pagiging magkapatid namin. Oo naman. Sa kabila ng galit na nararamdaman niya, mahal ka niya bilang kapatid. Gusto kong bumawi sa kanya. Sana bigyan niya ako ng pagkakataon. Habang nagpapalakas nun si Harold, ilang beses akong bumalik sa bahay ni Lucas pero hindi pa siya dumarating. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Saktong 1 buwan na rin mula nang hindi siya nagpakita nang dumating siya sa bahay. Hindi katulad dati maaliwalas na ang mukha niya. Lucas! Ay, buti na ba nagpakita ka na? Grabe pag-aalala ko sa'yo. Saan ka ba nagpunta? Nagpalamig lang ako para makapag-isip na rin. Nasaan sila? Umuwi muna sa bahay niya na Daisy para mabisita ang pamilya niya. Babalik na rin sila mamaya. Gusto ko sana sila makausap bago ako umalis.
Ha? Aalis ka? Tinanggap ko kasi ang trabahong inaalok sa akin ng kaibigan ko. Sa tingin ko, malaking tulong yun sa akin. Malayo bang pupuntahan mo? Huwag kang malungkot. Hindi naman ako aalis ng probinsya natin. Sa kabilang bayan lang ako pupunta. Hindi kita pipigilan dahil alam kong makabubuti yun sa'yo. Makakatulong din ang paglayo mo para mabilis kang makalimot. Sana mapatawad ako ng dalawa sa mga ginawa ko. Namimiss ka na ni Harold. Walang araw na hindi ka niya naaalala. Ako din naman. Pinagsisisihan ko na ang ginawa ko sa kanya. Hindi ako pinatatahimik ng konsensya ko. Kalimutan na natin ang mga nangyari. Pare-pareho tayong nagkasala. Ang mahalaga, marunong tayong tumanggap ng pagkakamali at nakapagpatawad tayo. Habang nag-aayos ng gamit si Lucas, dumating naman ang dalawa. Hinayaan na lang muna namin sila ni Daisy na magkausap ng sarili na. Aalis ka daw? Oo, gusto kong subukan ang buhay sa ibang lugar. Baka doon ako mas maswerte. Hangad ko na sa pag-alis mo, maghilom na ang sugat na ginawa namin sa'yo. Kalimutan na natin ang nangyari. Patawarin mo ko kung nagawan kita ng masama. Dala lang yun ang matinding galit ko at pinagsisisihan ko na. Kahit kailan, hindi ako nagalit sa'yo. Nagpapasalamat pa nga ako dahil sa nangyari. Ang dami kong natutunan sa buhay. Isa na doon ang lalong mas manalig sa Panginoon. Sa dami kasi ng mga biyayang natanggap ko, hindi ko man lang siyang naalala na pasalamatan. Samantalang nung nagkasakit ako, maya't maya ang tawag ko sa kanya. Marami din ako natutunan sa mga nangyari. Naisip ko rin na mas higit na mahalaga ang pagiging magkapatid natin kesa sa ibang bagay. Kuya, hihingi sana ako ng basbas sa'yo kung pwedeng pakasalan ko na si Daisy. Hindi na kailangan. Kayo naman talaga nagmamahalan. Naging daan lang ako para magkakilala kayo. Tanggap ko nang kayo talaga nakatadhana para sa isa't isa. Gusto ko sanang nandun ka sa kasal namin. Huwag kang mag-alala. Darating ako sa araw na yon. Mahalin mo si Daisy. Nung gabing yon, naghanda ako ng pagsasaluhan namin. Kinabukasan na kasi ang alis ni Lucas. Nangako naman siya na laging dadalaw sa amin. Pagkaraan ng 3 buwan, ikinasal sina Harold at Daisy sa simbahan dito. Dumalo rin si Lucas na may kasamang babae na pinakilala niyang girlfriend. Pakaraan ng 1 taon, ikinasal na rin siya at nanirahan sa kabilang bayan at nagkaroon ng isang anak. Naging masalimuot man ang buhay namin, nagpapasalamat pa rin kami magkakapatid sa pagsubok na yun na dumating sa buhay namin. Mas pinagtibay kasi ang samahan namin. At natuto kami magpatawad gaano mang kalalim ang sugat na nilikha ng bawat isa. Higit sa lahat ang relasyon namin sa Diyos na naging sentro ng buhay namin. Maraming salamat Miss Gwen sa pagkakataon na binigay niyo para maibahagi ko ang kwento namin magkakapatid. Naway nakapagbigay ako ng aral at inspirasyon sa mga nakikinig ngayong araw. Wakas,